Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Muling pagkabuhay, JC Entertainment. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1661. Huminto si Zhang Yulang sa paghahanap ng gulo sa ngayon. Si Jiang Chen ay natural na nakaka-relax gaya ng dati. Pagkatapos ng lahat, hindi pa ito ang oras para sa isang direktang paghaharap dahil ang mga pintuan ng Golden Clan ay hindi pa nagbubukas. Sa isang iglap, lumitaw si Jiang Chen sa tabi ng Big Yellow at ng iba pa. Pinanatili pa rin niya ang anyo ng dragon dahil ito ang pinakamalakas niyang paraan ng pakikipaglaban. Hindi na kailangang alisin ang form na ito dahil maaaring mangyari ang mga labanan sa buhay at kamatayan anumang oras sa lugar na ito. King Fan, naka-advance ka na rin sa late Immortal Emperor realm, mahusay. Siya nga pala, naalis ko na si King Ping. Wala ka ng anumang mga hadlang sa Great Shen Empire, sabi ni Jiang Chen. Siya ay natural na nakaramdam ng walang katulad na kasiyahan nang makita ang napakalaking pag-unlad ni King Fan. Bukod kay King Fan, si Tyrant ay naging yumaong Immortal Emperor. Si Jiang Chen ay hindi masyadong nagulat dito. Ang Tyrant ay may relic ng sinaunang Buddha Venerable sa loob niya. Sa patuloy na pagpino nito, sumusulong siya sa bawat segundo. Dahil dito, hindi siya maaaring husgahan ng ordinaryong mga mata. Si King Ping ay pinatay mo. Medyo nabigla si Yang Bufen, ngunit hindi niya naramdaman ang kahit katiting na sentimiento tungkol sa pagkamatay ni Haring Ping. Bagamat sila ay magkapatid, ang pagkakamag-anak ay palaging isinasantabi sa maharlikang pamilya. Bilang Evil Lord, matagal na niyang naintindihan na ang maliit na kabaitan ay walang saysay. Alam niya na sandali na lang bago gumawa ng anumang bagay si Haring Ping na ipahamak sila kung hindi maalis si Haring Ping. Little Chen, anong uri ng kamanghamanghang lihim na pamamaraan ang nasanay mo na nagbigay daan sa iyo na makaiwas sa pag-atake ni Zhang Yulang ng napakadali? Curious na tanong ni Han Yan. Upang sabihin sa iyo ang totoo, sa ilalim ng gabay ng Big Yellow, nakuha ko ang mana ng Void Sovereign na tinatawag na Great Void Technique. Ang lihim na sining na ito ay walang katulad na kapangyarihan. Kaya naman napakadali kong nakatakas kay Zhang Yulang. Hindi ko man siya kayang talunin, ipagpatuloy ko lang ang pagkakasahol sa kanya. Halos imposible para kay Zhang Yulang na patayin ako, sagot ni Jiang Chen. Wala siyang dapat itago sa magkapatid na ito dahil ang tunay na magkapatid ay hinding-hindi magtatago ng mga bagay sa isa't isa. Ano ang maalamat na Void Sovereign? Little Chen, tiyak na napakaswerte mo. Si Yang Bufen ay muling namangha. Bilang isang prinsipe ng Great Shen Empire, pinag-aralan niya ang mga alamat sa Immortal World mula pagkabata. Ang mga bagay at taong kilala niya ay natural na mas malaki kumpara sa mga ordinaryong tao. Lohikal lang na alam niya na ang Void Sovereign ay kasing lakas ng Immortal Execution King at Great Sovereign Zhang Xian. Alam niya na ang Void Sovereign ay gumalaw sa buong Immortal World nang walang hadlang at kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang Immortal Sovereign sa mundo. Ang lihim na sining na iniwan ng soberanong ito ay kailangang maging pambihira. Ang katotohanan na maaaring makuha ni Jiang Chen ang Great Void Technique ay nagpapahiwatig ng kanyang pambihirang swerte. Hong Long. Sa sandaling nawala ang mga salita ni Yang Bufen, ang isa sa mga gintong daanan ay nanginag muli. Isang makapangyarihang figure ang lumabas mula rito. Ang kilusang nilikha nito ay mas dakila pa kaysa kay Zhang Yulang. Ang kumikita ay hindi isang estranghero. Siya ang pinakamataas na henyo ng Radiance Immortal Domain, si Xia Xiaotian. Siya ay tila 15 o 16 na taong gulang lamang, ngunit ang chi na naglalabas mula sa kanya ay napakalabis. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation base ay nasa parehong antas ng Zhang Yulang, siya ay naging isang mabigat na kalahating hakbang na Immortal Venerable. Galing. Iyan ang napakapangit na figure ng Radiance Immortal Domain. Balita ko hindi pa umabot sa 20 ang totoong edad niya. Talagang may isip. Nagsimula ba siyang magtanim noong siya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina? Hindi siya masusukat gamit ang common sense. Kung ikukumpara sa kanya, hindi naman kami henyo.
Ito ay tiyak na magiging isang engranding pagtitipon. Narinig ko na maraming napakapangit na henyo ang umabant sa kalahating hakbang na Immortal Venerable na kaharian kamakailan, kaya hindi lang sina Zhang Yulang at Xia Xiaotian ang magiging kalahating hakbang na Immortal Venerables. Mukhang malapit nang sumiklab ang ilang matinding labanan. Ang paglitaw ni Xia Xiaotian ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa karamihan. Walang sinuman ang hindi nabigla dito. Kahit sino ay mapapahiya sa kanilang sariling kababaan kung ikukumpara sa mga ganitong henyo. Naramdaman pa ng ilan na ang kanilang pag-iral ay nagpahiya sa salitang henyo. Suosh, suosh, suosh. Patuloy na lumitaw ang mga eksperto mula sa 18 ginintoang daanan. Hindi mabilang na mga henyo mula sa iba't ibang malalaking kapangyarihan ang nagtipon. Karamihan sa kanilang cultivation base ay sumulong. Dahil mas malaki ang paglitaw ng mga immortal na vault sa ekspedisyong ito kumpara sa mga nakaraang ekspedisyon, marami ang nakakuha ng hindi pangkaraniwang mga benepisyo. Sunod-sunod na ginagawa ang mga late immortal emperors. Kapag ang mga henyong ito ay lumabas mula sa Golden Horizon, tiyak na gugulatin nila ang mga magsasaka sa kanilang sariling nasasakupan. Dumating na sina Yang Lang, Shankong, Zuanzong, Lan Lingji, Hua Xiaochen, Mo Kuqing, at marami pa sa kanila. Nang makita ni Jiang Chen at Yang Bufen sina Jiang Chen at Yang Bufen, agad nilang binati sila dahil magkasama sila sa nakaraang laban. Ngayong malapit nang dumating ang pinakamahalagang sandali, natural na kailangan nilang magkadikit. Sa harap ng ganitong sitwasyon, wala nang mas mahalaga pa sa pagtutulungan. Hindi lang sila, marami pang mga henyo at malalaking kapangyarihan ang nagsanib puwersa dahil walang nakatitiyak sa susunod na mangyayari. Anong nangyari kay Kuya Shisan? Nang tumingin si Lan Lingji sa paligid at hindi makita ang Dragon Shisan, nagtanong siya. Ang anino ng Dragon Shisan ay nasa kanyang puso sa lahat ng oras na ito. Bagamat siya ang matayog na santo ng Exquisite Paradise, siya ay, kung tutuusin, babae pa rin. Karaniwang hindi siya naglalagay ng kahit na sinong lalaki sa kanyang mga mata, ngunit kapag naantig ng isang lalaki ang kanyang puso, nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung saan napunta ang unggoy na iyon. Dapat dito muna siya dahil napakaganda ng paggalaw dito, pero wala pa rin siyang nakikita. Ang hula ko ay malamang na nakakuha siya ng napakalaking kayamanan at tinutunaw ito sa isang lugar, sabi ni Big Yellow. Kailangang aminin ng isa na medyo tumpak ang kanyang hula. Mula nang makuha ni Dragon Shisan ang life symbol art, nakaupo na siya sa harap ng malaking berdeng bato, hindi gumagalaw. Huwag kang mag-alala, darating siya. Ang dakilang pagtitipon na ito ay hindi magiging perpekto kung wala siya. Umiti si Jiang Chen. Hong Long. Isa pang boom ang narinig mula sa isa sa mga daanan. Hindi na kailangang isipin, kailangan itong maging isa pang makapangyarihang eksperto. Sa paghusga mula sa Qi, ito ay dapat na isa pang makapangyarihang kalahating hakbang na Immortal Venerable. Tamang-tama, lumitaw ang isang kabataang nakasuot ng damit na kasing puti ng nyebe. Puno ng walang katapusang enerhiya ang kanyang katawan. Siya si Feng Jianzi na hindi mas mahina kumpara kay Xia Xiaotian o Zhang Yulang maging sa mga tuntunin ng potensyal o lakas. Walang sinuman ang maglalakas loob na magpakita ng kaunting kawalang galang sa gayong walang katulad na henyo. Ito ay si Feng Jianzi ng Radiance Immortal Domain, na kilala rin bilang Xia Xiaotian. Narinig ko ang sabi ng iba na nang ipanganak ang taong ito, hindi mabilang nakulog at kidlat ang lumipad sa kalangitan sa itaas mismo ng kanyang lugar na sinilangan. Ang paggawa ng gayong hindi pangkaraniwang mga pagbabago sa araw ng kanyang kapanganakan ay naging isang pambihirang henyo. Ang pag-abot sa kalahating hakbang na Immortal Venerable sa murang edad. Kahanga-hanga talaga yan. Iniisip ko kung kailan ako makakarating sa ganoong yugto. Ikaw, isave ang pagsisikap. Ang antas na iyon ay ganap na hindi maisip. Itinuturing na itong isang pagpapala mula sa Diyos kung maaabot mo ang Intermediate Immortal Emperor Realm. Alam ng lahat kung gaano kahirap ang humakbang sa Immortal Venerable Realm. Tulad ng kay Xia Xiaotian, ang paglitaw ni Feng Jianzi ay nagdulot din ng malaking kaguluhan. Isinasantabi ang iba pang bagay, ang katotohanang maabot niya ang ganoong kaharian sa murang edad ay nagbigay sa kanya ng lahat ng karapatang hamakin ang buong Immortal World. Ito ang tunay na talento ng kabataang henerasyon, walang kapares at walang kapantay.
Matapos masulyapan ang Golden Barrier, nakahanap lang siya ng pwesto at nakatayo doon na nakapikit. Sa kanyang paningin, natural niyang nakikita na ang mga pintuan ng Golden Clan ay hindi pa tunay na nagbubukas. Pagkaraan ng ilang sandali, yumanig ang isang gintong daanan, isa pang makapangyarihang eksperto na may kalahating hakbang na Immortal Venerable Cultivation Base ang lumabas mula rito. Nakasuot siya ng sako, matangkad siya at may kamahalan, parang miniature hill ang mga nakaumbok na muscles sa katawan, puno ng explosive energy. Masasabi ng isa na siya ay isang pisikal na uri sa isang sulyap. Ito ay Ye Qingtian ng Minluo Immortal Domain. Isa rin siyang henyo ng Immortal Court. Nabalitaan kong nagtataglay siya ng bloodline ng mga sinaunang higanti. Siya ay may kakilakilabot na lakas, kaya niyang iangat ang libu-libong metro ng bulubundukin gamit ang kanyang mga kamay. Tiyak na magdadala sa iyo ng kakilakilabot na gawin ang gayong tao na iyong kaaway. Tama iyan. Siya ay isang napakalakas na figure. Walang ordinaryong kalaban ang makakalaban sa kanya. Ang ekspedisyon sa pagkakataong ito ay lumikha ng napakaraming mga henyo. Narinig ko na bukod kina Zhang Yulang, Xia Xiaotian, Feng Yuanzi at Ye Qingtian, may dalawa pang half-step na Immortal Venerables. Oo, sila ay gumawa ng pagsulong hindi pa matagal na ang nakalipas. Sa tingin ko sila ay si Young Master Yulong ng Ethereal Immortal Domain, at si Lu Sheng ng Mingluo Immortal Domain, na napakalakas din na mga figure. Wala talaga akong ideya kung anong klaseng kompetisyon ang mangyayari kapag lumabas silang anim ng sabay-sabay. Sunod-sunod na lumitaw ang mga hindi kapani-paniwalang figure. Marami sa mga naruroon ang natakot. Iniisip nila kung ito ay isang mapalad na bagay na umiral sa parehong henerasyon ng mga henyo na ito. Sa mga walang ambisyon, itinuring nilang isang malaking karangalan ang masaksihan ng mga maalamat na henyo, dahil alam nila na halos imposibleng makita ang mga magsasaka na ito sa mga karaniwang araw. Sa mga ordinaryong eksperto, maaari din silang makakuha ng ilang partikular na benepisyo sa pamamagitan ng pagtingin sa mga diskarte at kasanayan ng mga ekspertong ito. Maaari silang makakuha ng ilang mga insight mula sa makalangit na kakayahan ng mga henyong ito. Dumarami ang mga eksperto. Tiyak na mas marami ang mga tao kumpara sa nakaraang panahon nang lumitaw ang mana ni Empress Xiaoyao. Pagkatapos nito, dumating din sina Young Master Yulong at Lu Sheng. Ang aura na nagmumula sa anim na kalahating hakbang na Immortal Venerables ay nagparamdam sa ilang cultivator na may mahinang cultivation base na medyo hindi komportable dahil naramdaman nila ang pressure na dumidiin sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Ang 18 ginintoang daanan ay hindi pa nakasara, na parang hinding-hindi ito magsasara. Ang lahat ay matiyagang naghihintay, kahit na may ilan na nawawalan na ng pasensya at gustong umaban patungo sa ginintoang harang, gayunpaman sila ay pinigilan ng iba. Kuya, ipinapayo ko sa iyo na huwag magmadali. Marami na ang namatay noong lumitaw ang Xiao Yaoqin, magiliw na paalala ng isang tao. Ang ginintoang hadlang ay maaaring mukhang simple, ngunit ito ay malamang na pareho noong lumitaw ang Xiao Yaoqin. Ang sinumang lalapit dito ay aatakehin ng ginintoang hadlang, at mamamatay ng hindi napapanahong kamatayan. Ang mga bagay na naiwan ng makapangyarihang Golden Clan ay hindi ganoon kadaling makuha. Gayunpaman, maaaring subukan ng isang tao na subukan ito kung iniisip niya na ang kanyang buhay ay masyadong mahaba. Tumagal ng 1 oras ang paghihintay. Sa loob ng oras na ito, walang kumibo. Ang pagkakaroon ng mga nakaraang aralin sa kanilang ulo, walang sino man ang handang maging sakripisyo. Dahil malapit nang matapos ang ekspedisyon, at karamihan sa kanila ay nakakuha na ng napakalaking benepisyo, hindi sulit na mawala ng buhay sa puntong ito. Sa oras na ito, binibigyang pansin ni Jiang Chen ang Big Yellow na tila nakatutok ang lahat sa Golden Barrier. Hindi maisip ni Jiang Chen kung ano ang nakikita ni Big Yellow, ngunit sigurado siyang may nakita si Big Yellow, dahil hindi pa niya nakita ang aso na nagbigay ng labis na atensyon sa isang partikular na bagay. Buzz. Buzz. Sa wakas, nagsimulang manginig ang gintong barrier. Ang gintong kinang mula rito ay nagsimulang maglaho, na tila malapit nang mawala sa anumang segundo. Tingnan mo, mabilis, ang ginintoang hadlang ay naglalaho. Ang mga pintuan ng Golden Clan ay mabubuksan nang wala sa oras. Ang mga lihim ng maalamat na Golden Clan ay malalaman sa lalong madaling panahon.
Sinasabi ng alamat na ang Golden Clan ay kilala bilang ang numero 1 angkan ng Immortal World sa panahon nito. Kahit ang Immortal Court ay hindi nang ahas na hawakan sila. Sa kasamaang palad, ang angkan ay naging extinct sa huli. Mayroon itong chismis na ang walang katulad na sovereign weapon, Gold Feather Fan ay nakatago sa loob dito. Hindi ako naniwala noong una, ngunit pagkatapos kong masaksihan ang paglitaw ng Xiao Yaoqin, nagsisimula na akong maniwala dito. Sinasabi sa talaan na ang Gold Feather Fan ay ginawa mula sa Divine Sun Feather, sapat na malakas upang yumanig ang langit at lupa. Magiging sulit ang buhay ko kung masasaksihan ko ang gayong walang katulad na sandata. Nang makitang bubuksan na ang mga pintuan ng Golden Clan, nagsimulang matuwa ang lahat. Walang paraan na hindi sila masasabik tungkol dito. Napakaraming alamat tungkol sa Golden Clan at alam nila na ang anumang yaman na naiwan ng clan maliban sa Gold Feather Fan ay napakahalaga din. Ang gininto ang harang ay yumanig ng higit at matindi, hanggang sa tuluyang kumupas at naglaho. Huwala, ang hindi mabilang na mga gintong ilaw ay kumalat, na umaaligid sa itaas ng Golden Clan, na sumasakop sa lahat ng nasa ibaba, na ginagawang imposible para sa mga tao na makakita ng anuman. Isang malaking gintong pinto ang bumungad sa kanila. Sa likod ng gateway ay isang hindi typical na spatial zone, at gayon din ang pamana ng Golden Clan. Inalis ni Big Yellow ang kanyang nakapirming tingin at ang kanyang ekspresyon sa mukha ay tila labis na nasasabik na parang may nakita. Bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Nakakasilaw ang kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sa katulad na paraan, walang nakakaalam kung ano ang kinakatawan ng mga sinag ng liwanag na yon. Haha, bukas na ang gate ng Golden Clan. Lahat, magmadali at pumasok na. May sumigaw. Matagal na silang naghihintay. Ngayong sa wakas ay nabuksan na ang mga pinto, karamihan sa kanila ay hindi na makapaghintay. Kaagad, mahigit 100 silhouette ang sumugod patungo sa gateway. Puchi. Sa sandaling ito, humigit kumulang 10 sundalo na nakasuot ng gininto ang baluti ang lumitaw sa harap ng tahimik na mga gintong tarangkahan, bawat isa ay may hawak na isang sinaunang labanang espada. Gumalaw sa napakabilis na bilis, sumugod sila patungo sa 12-dosenang mga eksperto, na pinatay silang lahat sa isang kisap mata. Hua! Agad na ikinaalarma ng lahat ang eksena at nagdulot ng kaguluhan. Ang mga taong iyon na malapit ng sumulong ay nagmamadaling huminto sa kanilang mga landas, at tumingin sa mga gintong nakabaluti na mandirigmang iyon ng may takot. May nakakasilaw na liwanag na nagmula sa kanilang mga mata, ngunit ang kanilang ekspresyon sa mukha at mga mata ay walang pakialam. Higit sa lahat, walang vital force sa kanilang katawan. Yung mga patay na espiritu. Sila ang mga mandirigma ng Golden Clan na dapat ay matagal nang namatay, ngunit sila ay naging undead, na nagbabantay sa gateway na ito, at pinipigilan ang sinumang tagalabas na gumawa ng anumang hakbang sa kanilang teritoryo. Walang ebidensya dito, at ang mga patay na espiritong ito ay mayroon lamang late Immortal Emperor cultivation base. Imposibleng pigilan nila tayo. Namatay ang mga henyo na yun dahil sila ay masyadong padalos-dalos. Siguradong nakakatakot ang Golden Clan. Kahit na ang mga patay na espiritu ay napakalakas. Parang maraming panganib at krisis sa loob. Ang hindi mabilang na mga mata ay nahulog sa mga gintong mandirigma. Sa kanilang pananaw, ang mga mandirigmang ito na namatay 10,000 taon na ang nakalilipas ay pawang mga patay na espiritong namatay na Immortal Emperor na walang masyadong epekto sa kanila. Hanggat maalis ang mga patay na espiritong ito, makapasok sila sa lupain ng Golden Clan. Isa pa, inakala ng karamihan sa kanila na ang pagpatay sa mga patay na espiritong ito ay isang simpleng bagay lamang. Alam ng lahat na ang mga patay na espiritong ito ay hindi makapagpapakita ng makapangyarihang immortal na pamamaraan, at maaari lamang umasa sa kanilang mga espadang panlaban para sa mekanikal na pag-atake. Kaya naman, walang dapat ikatakot. Ang mga sumugod ay pinatay ng mga patay na espiritu dahil masyadong mahina ang kanilang cultivation base. Kung huli silang lahat ng Immortal Emperors, iba na sana ang resulta. Higit pa rito, mayroon pa rin silang 6 na kakilakilabot na Immortal Venerables sa kanilang panig. Ang pagtanggal sa mga patay na espiritong ito ay madali lang. Bukod pa riyan, ang hitsura ng mga gintong mandirigma ay nagpatalbog ng marahas na apoy ng araw sa loob ni Jiang Chen. Iyon ay isang uri ng pakiramdam ng init.
Tungkol sa pagkamatay ng lahat ng ginintoang mandirigmang ito, ang kaluluwa ni Jiang Chen ay nakaramdam ng panginginig at isang bakas ng kalungkutan ang napukaw sa loob niya, na naging dahilan upang mas mahirap para sa kanya na patayin ang mga ginintoang mandirigma, kahit na sila ay mga patay na espiritu. Hindi sila mga patay na espiritu. Hindi sila patay, biglang sabi ni Big Yellow. Big Yellow, ano ang sinabi mo? Nagulat si Jiang Chen. Hindi sila patay. Sila ang paraan na iniwan ng dakilang soberano ng Golden Clan. Naaamoy ko ang chi ng Gold Feather Fan. Tingnan mo yung gintong liwanag. Ang mga ito ay ibinubugaw mula sa Divine Sun Feather. Ginamit ng Great Sovereign ng Golden Clan ang Gold Feather Fan para itago ang buong clan at i-freeze ang oras. 10,000 taon na ang lumipas, at posible pa rin na muling lilito ang Golden Clan sa langit at lupang ito. Nagtataka si Big Yellow. Anong sinabi mo? Ang Golden Clan ay muling lilito sa mundong ito. Big Yellow, ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba talaga ang nangyari noon? Bakit tatataka ng dakilang soberano ang kanyang angkan? Sa wakas ay hindi na napigilan ni Jiang Chen ang kanyang mga tanong. Ang mga gintong mandirigmang ito ay malinaw na hindi nagpakita ng anumang senyales ng sigla, ngunit iginiit ni Big Yellow na hindi sila mga patay na espiritu. Ito ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang bloodline ng Golden Clan. Napakaraming namatay sa malaking digmaan noon. Ang clan ay malapit na sa extinction sa oras na iyon, gayunpaman hindi ko alam kung bakit ang pamana ng clan ay lumitaw sa oras na ito. Kung hindi ako nagkakamali, malapit nang umayos ang sitwasyon dito. Sa susunod na lalabas itong muli ay ang oras ng muling pagbuhay ng Golden Clan. Little Chen, huwag mo akong tanungin kung ano ang nangyari sa taong iyon dahil hindi pa ito ang oras para malaman mo, ngunit masasabi ko sa iyo na walang Immortal World kung walang Golden Clan. Sila ang mga bayani ng Immortal World. Ang bloodline na iniwan ng clan na ito ay hindi madaling mapahamak. Ngayon, gawin ang lahat ng iyong makakaya upang ipagtanggol ang lugar na ito, huwag hayaang makapasok ang sinuman sa gateway o patayin ang sinuman sa mga gintong mandirigma. Ang tono ni Big Yellow ay tila emosyonal at determinado na para bang ipinangako niya ang kanyang buhay upang matiyak ang kaligtasan ng gateway. Naantig si Jiang Chen. Hindi pa niya nakitang ganito ang ugali ni Big Yellow. Ano ba talaga ang nangyari noon? Hindi lang namatay ang mga Golden Warriors, mayroon ding bloodline ng Golden Clan sa likod ng gateway. Ang dakilang soberano ng Golden Clan ay gumamit ng ilang paraan na lumalaban sa langit para mapanatili ang kanilang bloodline. Kung pasukin ito ng mga henyong ito ngayon, sisirain ito ang maingat na pagsisikap ng dakilang soberano libu-libong taon na ang nakalilipas. Hindi alam ni Jiang Chen ang nangyari, ngunit alam ni Big Yellow, at ibibigay niya ang kanyang walang pasubaling suporta kay Big Yellow. Bukod dito, taglay na niya ngayon ang apoy ng araw, nakatumbas ng pagkakaroon ng bloodline ng angkan na ito. Kaya naman, handa siyang tumayo. Hindi niya maaaring hayaang mawala ng kabuluhan ang pagsisikap ng dakilang soberano. Kung talagang muling lumitaw ang Golden Clan, walang makakasukat kung gaano kalaki ang pagkabigla na ay dudulot nito. Ngunit sa kasalukuyan, ayaw isipin ni Jiang Chen ang lahat ng ito dahil ang Big Yellow ay sumugod na sa gateway. Ang katawan ng aso ay lumaki ng 2 beses, nakatayo sa harap ng gateway na para bang haharapin niya ang 10,000 lalaki gamit ang kanyang tanging lakas. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Jiang Chen, ipinapangako ko ang aking buhay na ipagtanggol ang Golden Clan. Pagkatapos noon, pumunta siya sa gilid ni Big Yellow sa isang sinag ng liwanag. Nagulat si Han Yan at ang iba pa, kahit na narinig nila ang pag-uusap ni Jiang Chen at Big Yellow. Nagpalitan ng tingin sina Han Yan at Tyrant, at mabilis ding lumabas ng walang dalawang isip. Oras na para muling magkatabi ang magkapatid. Kahit na ang mga kalaban ay walang katulad na nakakatakot, wala silang ipinakitang tanda ng pag-atras. Hindi ito ang unang beses nilang makaranas ng ganoong eksena. Jiang Chen, anong ginagawa mo? Bakit mo hinaharangan ang gateway? Mabilis na tumabi, patayin ng mga patay na espiritu at pumasok sa lugar ng mana. May sumigaw ng panunuya nang makita niya si Jiang Chen at ang iba pa na nakaharang sa gateway. Dapat ay isang biro na ang ilang mga tao ay susubukan na pigilan ang iba na makapasok sa mana ng Golden Clan dahil iyon ay katumbas ng panliligaw sa kamatayan, dahil ang lahat ay naghintay para dito ng napakatagal.
Ang mana ng Golden Clan ay hindi pa ganap na nabubuksan. Ang angkan ay isasara muli ang mga pinto nito sa lalong madaling panahon. Mamamatay lang kayong lahat sa pagpasok dito ngayon. Sinusubukan kong iligtas kayong lahat. Kaya, sa tingin ko, dapat tayong lahat ay sumuko sa pakikipagsapalaran sa likod ng gateway at hintayin na lamang na matapos ang ekspedisyon. Malakas na nagsalita si Jiang Chen. Ito lang ang masasabi niya para pigilan ang mga taong ito dahil wala siyang mahanap na mas magandang dahilan. Alam niya na masyadong malaki ang apil ng pamana ng Golden Clan. Kahit na ang sinabi niya ay isang tiyak na katotohanan, hindi pa rin ito sapat na pigilan ang mga henyo na ito. Sa sobrang tagal nilang hinintay ito, imposibleng pigilan silang pumasok. Gagawin nila ang lahat para makapasok sa teritoryo ng sinaunang clan na ito. Sa kasalukuyan, mukhang malungkot sina Jiang Chen, Big Yellow, Han Yan, Tyrant at Yang Bufen. Alam nilang lahat na ang kasalukuyang sitwasyon ay higit na magulo kumpara sa panahon na lumitaw ang Xiao Yaoqin. Noon, maliit na bahagi lamang ng mga tao ang sumubok na pigilan si Wu Ningzu na makuha ang mana, karamihan sa kanila ay nanunood lamang ng palabas. Ngunit ngayon, mayroong humigit kumulang 20,000 mga tao na may parehong layunin upang makapasok sa teritoryo ng Golden Clan. Kung pipigilan sila ni Jiang Chen at ng iba pa, ito ay katumbas ng paggawa ng 20,000 henyo na ito bilang kanilang kaaway. Gaano man katiwala si Jiang Chen, hindi pa ito umabot sa lawak kung saan siya ay sapat na kumpiyansa upang labanan ang 20,000 mga kaaway ng sabay-sabay. Jiang Chen, niloloko mo ba ko? Masyado mong mataas ang tingin mo sa sarili mo para harangin mo kami. Tingnan mo ang dami ng mga henyo dito. Ang bawat duro ng laway ay maaari pang lunurin kayong lahat. Napangisi si Zhang Yulang. Hindi niya akalain na si Jiang Chen ay gagawa ng ganoong kawalang utak sa napakahalagang sandaling ito. Batay sa katalinuhan ni Jiang Chen, tiyak na hindi gagawa si Jiang Chen ng anumang bagay na isa sa panganib ang kanyang sariling buhay. Ngunit ngayon, si Jiang Chen ay nakatayo sa harap ng mga gintong mandirigmang iyon, na humaharang sa daanan papasok sa gateway. Jiang Chen, huwag kang madaya. May ideya ka ba kung ano ang iyong ginagawa? Ginagawa mong kaaway mo ang buong mundo. Kaya itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras natin. Jiang Chen, hinihimok kita na tumabi ka agad. Wala kaming sama ng loob, at ayokong awayin ka. Jiang Chen, hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip mo. Ang pagpasok sa teritoryo ng Golden Clan ay magiging kapaki-pakinabang sa ating lahat. Sa iyong napakalaking swerte, malamang na makakakuha ka ng hindi ka pani-paniwalang mga benepisyo, na magbibigay daan sa iyong umunlad ng mabilis at muli. Dapat alam mo na napakaraming tao ang gustong pumatay sa iyo. Ang iyong kasalukuyang aksyon ay tunay na nanliligaw sa kamatayan. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Atake na ngayon. Patayin ang sinumang magtangkang pigilan tayo. Patayin si Jiang Chen, ang kanyang mga kasama at ang mga gintong mandirigma. Nabalisa ang masa. Ang ilan sa kanila na walang awayan laban kay Jiang Chen ay nagsimulang magngalit ang kanilang mga ngipin at magbunyag ng layuning pumatay. Walang nag-iisip na may gagawa ng ganoong bagay sa isang napakahalagang sandali. Ang pagpigil sa 20,000 katao ng sabay-sabay ay talagang isang pagkilos na lumalaban sa langit, ngunit hindi ito nangangahulugan na kaya ni Jiang Chen at ng kanyang mga kasamahan na pigilan silang lahat. Ang ekspresyon ng mukha ni Jiang Chen ay naging lubhang hindi kasiya siya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang huling bagay na gusto niyang makita, ngunit dapat niyang suportahan ang Big Yellow kahit na ano paman. Halos sigurado siya na alam ni Big Yellow ang totoong nangyari noon. Pinahahalagahan ng asong ito ang kanyang buhay ng higit sa sinuman, ngunit ngayon, mas desperado siya kaysa sinuman na pigilan ang pangkat na ito ng mga tao at protektahan ang bloodline ng Golden Clan. Dahil naramdaman ni Big Yellow na sulit itong gawin, tiyak na susundin ito ni Jiang Chen. Kung talagang muling lumitaw ang Golden Clan balang araw, naniniwala si Jiang Chen na maaalala ng clan ang kabaitan ngayon. Noong una, pareho ang iniisip ni Jiang Chen gaya ng iba, pumasok sa teritoryo ng Golden Clan at humanap ng kayamanan o maging ang maalamat na Gold Feather Fan, gayunpaman, pagkatapos malaman na ang mga gintong mandirigmang ito ay hindi mga patay na espiritu at mayroong isang posibilidad na ang bloodline ng clan na ito ay lilito muli sa mundong ito, tulad ng Big Yellow,
nagbago ang kanyang ugali, umaasang lilito muli ang sinaunang at nakakakilabot na clan na ito balang araw. Huwag mo akong pagsalitaan ng kalokohan. Papatayin ko ang sinumang magtangkang pumasok sa gateway. Ang mga mata ni Jiang Chen ay naging pula ng dugo. Ang Heavenly Saint Sword ay tumatalbog sa kanyang kamay at walang tigil na boss. Palagi siyang may ganitong matigas na ugali. Dahil ang lahat ay nagsabi na ito ay tulad lamang ng pagsuway sa langit, kung gayon ay tiyak na gagawin niya ang gusto nila. Hindi siya natakot kahit na ang ibig sabihin nito ay gawin niyang kaaway ang buong mundo. Haha, nakakabaliw na bata, hindi mo talaga alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Kung ganoon, papatayin kita ngayon para mabawasan ang oras. Si Lu Sheng mula sa Immortal Court of Ethereal Immortal Domain ay nagpakawala ng 2 tawa pagkatapos ay pinakawalan ang kanyang kalahating hakbang na Immortal Venerable Qi, na handang labanan si Jiang Chen. Junior Brother Lu, hayaan mo akong gawin ito. Pinigilan ni Zhang Yulang si Lu Sheng gamit ang isang nakalahad na kamay, humakbang pasulong at malamig na sinabi kay Jiang Chen, Jiang Chen, hindi ka ba napakagaling sa pag-iwas sa mga pag-atake? Gusto kong makita kung maglakas loob ka pang umiwas dahil kung gagawin mo ito, tiyak na sisirain ng aking pag-atake ang mga patay na espiritong iyon at babasagin ang mga pintuan ng Golden Clan. Matapos ang kanyang mga salita, agad siyang naglunsad ng pag-atake kay Jiang Chen. Damot, hindi napigilan ni Jiang Chen na pag-alitan ang sarili. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa pagkakaroon ng mahinang cultivation base. Hindi siya kalaban ni Zhang Yulang, kung hindi siya mabalisa. Bukod dito, tulad ng sinabi ni Zhang Yulang, ang Great Void Technique ay walang silbi sa oras na ito dahil ito ay isang pamamaraan na kadalasang ginagamit para sa pagtakas. Kung pipiliin niyang tumakas, ito ay walang pagkakaiba sa hindi pagtatanggol sa gateway. Dahil sa makapangyarihang paraan ni Zhang Yulang, natakot siya na ang mga gintong mandirigma ay mamamatay kaagad, wala ni isa sa kanila ang maiwang buhay. Roar! Si Big Yellow ay nagalit at umaatungal sa langit. Ang nakakatakot na mga alon ng Qi ay nagsimulang gamulong. Nagsimulang mag-transform ang kanyang katawan. Ang mga kaliskis ng gintong dragon ay tumubo sa kanyang mukha. Isang sungay ng dragon ang nakausli sa ibabaw ng kanyang ulo. Nag-transform siya sa isang mukhang banal na dragon horse. Pagkatapos ng pagbabago, kinasuhan niya ang pag-atake ng palad ni Zhang Yulang. Hong Long. Ang isang bahagi ng walang laman ay nabasag. Inilabas ni Big Yellow ang kanyang pinakamakapangyarihang anyo. Bagamat isa lamang siyang huli na Immortal Emperor, walang ordinaryong half-step na Immortal Venerable ang katapat niya. Kahit na ang kanyang kalaban ay isang bihirang henyo tulad ni Zhang Yulang, hindi siya magpapakita ng kahit kititing na kahinaan. Sa ilalim ng epekto ng ulo ni Big Yellow, ang higanteng palad na pinalapot ni Zhang Yulang ay direktang nawasak. Ang pagka-Diyos ni Big Yellow ay hindi maarap. Bagamat ibinalik din siya sa kanyang orihinal na lugar, ang pag-atake ni Zhang Yulang ay hindi nag-iwan ng anumang pinsala sa kanyang katawan. Oh! Nagulat si Zhang Yulang. Hindi niya kailanman inilagay si Jiang Chen at ang asong ito sa kanyang puso. Ngayon, tila isang malaking pagkakamali. Lumalabas na ang asong ito ay isang abnormal na dragon horse na may kumpletong Divine Beast bloodline na maaari ring makipagkompetensya sa kanya kapag nailabas na ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Anong makapangyarihang aso? Kaya niya talagang labanan si Zhang Yulang. Tingnan mo ulit, sinong nagsabing aso lang siya? Isa siyang dragon horse na may pambihirang pedigree. Super strong din ang bloodline niya. Hindi lamang niya kayang labanan ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya, maaari pa niyang patayin ang mga ito. Hindi ako makapaniwala na ang aso sa tabi ni Jiang Chen ay lumalaban din sa langit. Mukhang kailangan nating kunin ang pagkakataong ito para maalis ang mga ito ngayon, kung hindi, ang buong Immortal World ay magiging magulo. Tama ka, ito ay maaaring maging kaibigan mo ang isang napakapangit na figure o maging kanyang kaaway. Kapag naging kaaway ka na niya, kailangan mo siyang alisin sa lalong madaling panahon. Hindi mo siya dapat bigyan ng anumang pagkakataon na lumago. Kung talagang lumaki siya sa isang nakakatakot na lawak, ito na ang magiging katapusan ng mundo para sa iyo. Hindi mabilang na mga tao ang nagulat, ngunit ang kabanalan at lakas ni Jiang Chen at Big Yellow ay nagbigay sa karamihan sa kanila ng determinasyon na patayin ang Dao.
Ngayong pinipigilan sila ni Jiang Chen at ng kanyang mga kasama sa pagpasok sa teritoryo ng Golden Clan, ang magkabilang panig ay tiyak na magiging magkaaway. Tyrant, ayan, King Fan, ngayon ay tiyak na isang buhay o kamatayang labanan. Mapipili ninyong lahat na huwag makibahagi dito, sabi ni Jiang Chen sa tatlo sa marangal na paraan. Little Chen, anong sinasabi mo? Itinuring mo pa ba kaming mga kapatid mo? Anong mga sitwasyon ang hindi pa natin nararanasan noon? Ang mas masahol pa na mangyayari ay kamatayan lamang. Kami ay itinadhana lamang na maging magkakapatid sa buhay na ito. Kung kaya nating labanan ang mundo ng magkasama, mamamatay tayo ng walang pagsisisi. Ang tatlo sa kanila ay tumingin kay Jiang Chen na may discomfort. Ang mga salita ni Jiang Chen ay bahagyang ikinalungkot nila. Bagamat alam nilang nag-aalala si Jiang Chen sa kanilang kaligtasan, mas mahalaga pa ang kanilang kapatiran kaysa sa kanilang buhay. Kung hindi, bakit tinawag nila ang kanilang sarili na buhay at kamatayang mga kapatid? Kung hindi nila kayang labanan ang isang buhay at kamatayang labanan na magkatabi sa kanilang mga kapatid, hindi nila dapat tawaging kapatid ang kanilang sarili at dapat na mahiya sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sige, lalaban tayo hanggang kamatayan ngayon. Si Jiang Chen ay tila bahagyang gumalaw, nakipagpalitan ng tingin kay Big Yellow at nakita ang ginhawa at kaligayahan sa mga mata ng isa't isa. Hindi sila nag-iisa sa buhay na ito. Kumpol kayong mga bastos. Paano mapapalampas dito si Brother Shisan? Nang hamina ang boses ni Jiang Chen, isa pang boses ang biglang narinig mula sa isa sa mga gintong daanan. Hindi mabilang na mga mata ang tumingin at nakita ang isang dilaw na nakasuot na kabataan na lumalabas sa kawalan. Ang mapagmataas na chi ng isang immemorial battle spirit ay nagmumula sa bagong dating. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang representasyon. Napakalaking pagbabago ang makikita mula kay Dragon Shisan. Ang kanyang buhok ay naging asin at paminta na parang umaayon sa Heavenly Dao. Hindi lang iyon, ang kasalukuyang cultivation base ng Dragon Shisan ay napakalakas kaysa dati. Siya ngayon ay nasa kaharian ng yumaong Immortal Emperor. Nang maramdaman ito ni Jiang Chen at ng iba pa, ngumiti silang lahat. Tama iyan. Paano mapapalampas ang Dragon Shisan mula sa isang napakahalagang sandali? Bukod dito, alam nilang ang unggoy na ito ang magiging pangunahing haligi ng lakas sa kanilang grupo. Mukhang nakakuha ng napakalaking benepisyo si Unggoy, na nagpapahintulot sa kanya na umabant sa kaharian ng late Immortal Emperor, at ang kanyang chi ay nagbago din ng malaki. Ito ay kahanga-hanga, dahil sa mga kakayahan ng isang Battle Saint Ape at ang kanyang kasalukuyang cultivation base, maaari niyang dominahin ang lahat ng ito. Kahit si Zhang Yu lang ay hindi magiging katapat niya, sabi ni Big Yellow. Hindi niya maiwasang ipakita ang kanyang kasiyahan nang makita ang pag-unlad ni Dragon Shisan. Kuya Shisan. Lumipad si Lan Lingji patungo sa Dragon Shisan. Nawala ang kanyang pag-aalala nang makita si Dragon Shisan. Hindi niya maiwasang mabigani sa nagliliyab na asin at paminta na buhok ni Dragon Shisan, masculine aura, at angular na mukha. Lingji, kailangan mong bumaba sa pwesto. Huwag kang gagawa ng anumang galaw mamaya. Nagsalita si Dragon Shisan sa marangal na tono. Alam niya lahat ng nangyari dito. Alam din niya kung ano ang napagpasyahan ni Jiang Chen at ng iba pa, at susuportahan niya sila ng walang pag-aalinlangan, gayunpaman, hindi niya mapapayagan si Lan Lingji na sumama sa kanila. Ang susunod na mangyayari ay tiyak na isang buhay at kamatayang labanan. Kahit na ang kanyang yumaong Immortal Emperor cultivation base, ang kanyang kamatayan ay halos tiyak sa harap ng 20,000 mga kaaway. Higit pa rito, ang isang Lan Lingji ay hindi nakakatulong ng malaki sa gayong labanan dahil hindi siya itinuturing na makapangyarihan kumpara sa mga henyo tulad ni Hanyan at Tyrant. Kailangan mong mag-ingat. Tumango si Lan Lingji, pagkatapos ay bumalik sa kinatatayuan niya. Siya ay isang matalinong tao, natural na naiintindihan niya ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi niya alam kung bakit gumawa ng ganoong hakbang si Jiang Chen at ang iba pa, ngunit alam niya na may malaking dahilan para gawin iyon. Gusto niyang makipaglaban ng magkatabi sa kanila, ngunit malinaw sa kanya na walang saysay na gawin iyon. Hindi lang siya, kahit ang lahat ng mga henyo ng Exquisite Paradise at Great Shen Empire ay hindi nakakatulong kahit kaunti kahit na sumali sila sa ganoong laban. Dadagdagan lamang nila ang kanilang mga nasawi. Humph.
Malamig na sumangot si Zhang Yulang at muling hinampas si Jiang Chen. Sa sandaling ito, isang tauhan ng bakal ang sumugod sa kung saan at tinamaan ang pag-atake ni Zhang Yulang, na agad itong nabasag. Swish! Lumitaw ang silhouette ni Dragon Shisan sa harap ni Zhang Yulang, ang kanyang kamay ay nakahawak sa tungkod na bakal, ang kanyang fiery golden eyes na kumikinang. Pagkatapos ay nagsalita siya ng buong lakas, sa tingin mo ba ay wala si Master Monkey? Dragon Shisan, ipinapayo ko sa iyo na huwag makialam sa bagay na ito. Wala itong maitutulong sa iyo. Kahit na mayroon kang lakas upang labanan ako, dapat mong malaman na mayroong 5 higit pang kalahating hakbang na Immortal Venerables dito. Paano mo nagawang labanan kaming 6? Sabi ni Zhang Yulang na nakakunot ang noo. Medyo nakaramdam siya ng takot kay Dragon Shisan. Naalala pa niya ang eksena ng pakikipaglaban ni Dragon Shisan kay Nanbei Chao. Alam na alam niya ang lakas ni Nanbei Chao. Kung si Nanbei Chao ay umabant din sa yumaong Immortal Emperor Realm, sigurado siya na hindi siya katapat nito. Ngayong naabot na ni Dragon Shisan ang namayapang Immortal Emperor Realm, maaaring hindi na mahirapan si Dragon Shisan na labanan siya. Bago pumasok sa teritoryo ng Golden Clan, ayaw niyang masangkot sa bastard na ito. Paano kung mayroong 6 na kalahating hakbang na Immortal Venerables? I dare you all to come and fight me. Si Dragon Shisan ay hindi natakot sa sinuman sa kanila. Ang kanyang buong katawan ay puno ng Mar-Ingle na Immemorial Battle Spirit Shi. Hindi niya kailanman ilalagay sa kanyang mga mata ang isang tulad ni Zhang Yulang. Bakit mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa isang mahinang na mayapang Immortal Emperor? Alisin mo na siya agad. Si Lu Sheng ang unang nagalit. Siya ay isang labis na mayabang na tao. Hindi niya kayang tiisin ang isang taong mas mayabang kaysa sa kanya, lalo na kapag ang taong iyon ay may cultivation base na mas mahina kaysa sa kanya. Wala si Lu Sheng sa eksena nang lumitaw ang mana ni Empress Xiaoyao. Kaya hindi niya alam kung sino si Dragon Shisan. Sa kanyang opinyon, si Dragon Shisan ay nasa pinakamahusay, isang Immortal Emperor lamang samantalang siya ay isang kalahating hakbang na Immortal Venerable. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay tiyak na hindi maliit. Higit pa rito, siya ay isang marangal na figure. Paano niya papayagan ang isang mahinang Immortal Emperor na magpakitang gilas sa kanyang harapan? Sinulyapan ng Dragon Shisan si Lu Sheng. Ito ay walang alinlangan na mas nasaktan ang pagmamataas ni Lu Sheng nang makita niya ang paghamak at kawalang galang sa mga mata ni Dragon Shisan. Nanliligaw sa kamatayan. Isang malakas na alon ng galit at hangarin ng pagpatay ang lumabas mula sa ulo ni Lu Sheng. Pagkatapos ay sinugod niya si Dragon Shisan. Ang pagiging hindi iginagalang ng isang mahinang Immortal Emperor ay talagang isang malaking kahihiyan sa kanya. Dapat niyang lipulin ang kalaban na ito para ipagtanggol ang kanyang dignidad. Nang makitang sinisingil siya ni Lu Sheng, gumulo ang mga hibla ng buhok ni Dragon Shisan. Ang tungkod na bakal sa kanyang kamay ay nagbuga ng walang hangganang ningning. Ang kanyang maapoy na gininto ang mata ay naglabas ng 2 sinag ng nakasisilaw na kinang. Ang kanyang katawan ay napuno ng layunin ng labanan. Iyon ang hindi kapani-paniwalang fighting spirit ng Battle Clan. Ang mga miyembro ng angkan na ito ay likas na mahilig makipagdigma at hindi alam kung ano ang takot. Hong Long. Ang mga bakal na tauhan ng Dragon Shisan ay nabasag sa unahan. Ang kawalan ay agad na nahati sa 2. Sa ilalim ng tingin ng hindi mabilang na mga tao, ang mga tauhan ng bakal ay marahas na bumangga sa pag-atake ni Lu Sheng, na nagpatalsik ng libu-libong patong ng alon. Iyon ang mga alon ng kawalan. Napuno ng mapanirang chi ang lugar. Deng! Deng! Ang katawan ni Dragon Shisan ay puno ng walang hanggan na kaguluhang puwersa. Bukod kay Lu Sheng, kahit na si Ye Qingtian, ang may sinaunang giant bloodline ay makakapantay sa lakas ni Dragon Shisan. Sa ilalim ng welga ng mga tauhan ng bakal, pinaalis si Lu Sheng ng 100 hakbang palayo bago nabawi ang kanyang balanse. Paano ka magyayabang ng walang kahihiyan sa harap ni Master Monkey? Ang mga bakal na tauhan ng Dragon Shisan ay nagpakawala ng hagong. Nakatayo lang siya doon sa langit, hinahamak ang mundo sa ibaba niya. Ano? Talagang nabigla si Lu Sheng sa pagkakataong ito, at tumingin kay Dragon Shisan, hindi siya makapaniwala na totoo ito. Sa pag-advance sa kalahating hakbang na Immortal Venerable hindi pa nagtagal, dapat na siya ay makapangyarihan sa lahat ngayon,
ngunit ngayon ay natalo lang siya ng isang late immortal Emperor Genius. Ito ay isang ganap na kahihiyan. Sa sandaling ito, hindi lamang si Lu Sheng ang nagulat, maging sina Zhang Yulang at Xia Xiaotian din. Bagamat handa na sila sa pag-iisip, hindi maihahambing na nakakagulat pa rin para sa kanila na makita na kahit isang kalahating hakbang na Immortal Venerable ay hindi katugma ng Dragon Shishan. Hindi ka panipaniwala. Nagtataka ako kung anong uri ng mga benepisyo ang nakuha ng bastard na ito na nagbigay daan sa kanya upang umasenso muli sa ibang antas. Ang mas nakakatakot ay kahit isang kalahating hakbang na Immortal Venerable ay hindi katugma sa kanya. Hindi ba't medyo nakakalangit na siya? Hindi naman ako masyadong nagulat dito. Nagawa niyang labanan si Nanbei Chao noong siya ay Intermediate Immortal Emperor pa. Ngayong naka-advance na siya sa Late Immortal Emperor, hindi nakakaiba na kaya niyang talunin ang isang half-step na Immortal Venerable. Humph! Paano kung ganito siya kalakas? Ang sino mang hamarang sa daan patungo sa pasukan ng Golden Clan ay mamamatay. Ang Dragon Shishan ay hindi exception. Bagamat makapangyarihan siya, mayroong 6 na half-step na Immortal Venerables dito. Kung magsanib puwersa silang 6, natatakot ako na hindi niya ito kayang labanan kahit 3 ang ulo at 6 na braso niya. Tama iyan. Tunay na malakas si Dragon Shishan, ngunit imposible para sa kanya na harapin ang napakalaking puwersa kahit gaano pa siya kalakas. Walang makakapigil sa pasukan sa Golden Clan. Ang 6 na kalahating hakbang na Immortal Venerables ay sapat na upang puksain siya. Gayon din, ang 20,000 sa atin ay lulunurin si Jiang Chen at ang kanyang mga kasama sa isang iglap. Sa pamamagitan ng paggawa sa mundo bilang kanilang kaaway, magkakaroon lamang sila ng isang kahihinatnan kamatayan. Napuno ng excitement ang kapaligiran. Kahit na si Dragon Shishan ay nagpakita ng pambihirang lakas ng pakikipaglaban, hindi niya mapipigilan ang 20,000 katao sa pagpasok sa teritoryo ng Golden Clan. Sa kanilang mga puso, tiyak na makapangyarihan si Dragon Shishan, ngunit para harapin ang kasalukuyang senaryo, kahit 2 Dragon Shishan ay hindi sapat. Mga Ginoo, nais ni Jiang Chen at Dragon Shishan na pigilan tayo sa pagpasok sa Golden Clan at paghahanap ng mga kayamanan. Katumbas iyon ang paggawa nating lahat ng kanilang mga kaaway at putulin ang ating kinabukasan. Hinihimok ko ang lahat ng kalahating hakbang na Immortal Venerables na magsanib puwersa at alisin ang Dragon Shishan. Ang iba ay makikipagtulungan para patayin si Jiang Chen, Big Yellow at ang mga patay na espiritu at pasukin ang gateway ng Golden Clan. Malakas na sigaw ni Zhang Yulang. Sa paglabas ng pahayag, ang mga nabighani sa mga benepisyo sa Golden Clan ay natural na hindi na makayanan pa. Bawat isa sa kanila ay nagsimulang ilabas ang kanilang layuning pumatay, lalo na ang mga mula sa malalaking kapangyarihan na may malalim na sama ng loob kay Jiang Chen. Bawat isa sa kanilang mga mukha ay nagpakita ng isang mabangis na ngiti. Para sa kanila, ito ang pinakamagandang pagkakataon na maalis si Jiang Chen. Gusto talaga nilang patayin si Jiang Chen, ngunit hindi mahanap ang pagkakataon. Kung tutuusin, naabot na ni Jiang Chen ang isang lawak kung saan naging lubhang mahirap ang pagpatay sa kanya, ngunit ngayong naghahanap siya ng kamatayan, tiyak na hindi nila palalampasin ang napakagandang pagkakataon. Ang alyansa ng 20,000 katao ay maaaring agad na durugon siya at ang kanyang mga kasama hanggang sa maging pulbos. Sige, sabay na tayo. Para sa kapakanan ng sarili nating interes, hindi natin dapat hayaang sirain ng isang maliit na Jiang Chen ang ating kinabukasan. Atake ngayon. Sabay atake. Papatayin natin sila ng madali at walang kahirap-hirap. Huwag kayong matakot sa lahat. Ang kalahating hakbang na Immortal Venerables ay haharap kay Dragon Shishan. Ang pinakamalakas sa kanila ay Big Yellow lang, at hindi niya mapipigilan ang napakaraming pag-atake ng sabay-sabay. Puksin sila at susugod tayo sa Golden Clan at hanapin ang Gold Feather Fan. Karamihan sa kanila ay sumigaw. Ang iba ay hawak na ang kanilang walang kamatayang sandata. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagsimulang lumapit sa gateway. Ang mga tao ng Great Shen Empire, Exquisite Paradise, Celestial Flower Valley, at Profound Incult ay nanatiling hindi gumagalaw. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga kaalyado ni Jiang Chen. Sapat na ang kahihiyan na hindi nila kayang bigyan ng kamay si Jiang Chen, pati na ang pagtalikod sa kanya. Para sa kanila, hindi dahil ayaw nilang tulungan si Jiang Chen.
Ito ay dahil alam nila ang sitwasyon. Kahit ilang daang sila ay sumali sa laban, wala pa rin itong kabuluhan. Mayroong hindi mabilang na mga henyo mula sa daan-daang iba't ibang malalaking kapangyarihan. Lahat sila ay determinadong umatake. Hindi nila taglay ang mga kabayanihang katangian at mga kakayahan na lumalaban sa langit ni Jiang Chen kaya hindi nila kayang harapin ang mga kaaway na ito. Si Jiang Chen ay hindi kabilang sa anumang sekta o paaralan, kaya wala siyang kinatakutan, gayunpaman, sila, sa kabilang banda, ay kailangang isaalang-alang ang kanilang mga sekta. Bukod dito, marami sa mga kalaban ang kasama ang mga figure mula sa Immortal Court. Hindi lamang magdudulot ng napakalaking casualty ang malaking labanan, magdudulot din ito ng hindi kinakailangang kaguluhan sa sarili nilang sekta pagkatapos nilang saktan ang Immortal Court. Sa makatuwid, si Yang Lang at Lan Lingjie ay nakapanood lamang at naging pinakaatubiling manunood sa lahat. Natatakot ako na ang senaryo na ito ay hindi pabor kay Jiang Chen. Nag-aalalang nagsalita si Hua Xiaochen. Kung ang 20,000 katao ay mag-amok sa parehong oras, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Kahit na mayroon silang mga kakayahan na lumalaban sa langit, hindi nila masisiguro ang kanilang sariling kaligtasan. Ang ekspresyon ni Yang Lang ay walang kapantay na solemna, gayunpaman ang labanang ito ay tila hindi maiiwasang hinuhusgahan ng katapatan ni Jiang Chen. Hindi mabilang na alon ang gamulong. Hindi mabilang na chi ang nagsanib at nag-intertwine sa isang malaking net ng enerhiya. Ang gayong kapangyarihan ay sapat na upang sirain ang lahat. Si Jiang Chen at ang iba ay nakatayo pa rin sa harap ng mga pintuan. Bagamat naging madilim na ang kanilang ekspresyon sa mukha, hindi nababawasan ang kanilang katapatan. Ang presyon ng 20,000 katao ay hindi masyadong nagkaroon ng epekto sa kanila. Gaya ng sinabi ni Jiang Chen dati, hanggat sinubukan ng sinuman na pumasok sa mga pintuan, papatay siya ng walang pangalawang salita. Mag-ingat kayong lahat. Ngayon ay magiging isang buhay o kamatayang labanan, kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya, sabi ni Jiang Chen. Huwag kang mag-alala, mga kapatid. May kutob ako na hindi magiging ganoon kadali para sa kanila na Yurakan kami. Bibili tayo ng Golden Clan, hanggang sa may mangyari. Naniniwala ako na ito ay isang malaking pagliko para sa atin. Kaya, gawin natin ang ating makakaya, at walang sinuman sa inyo ang pinapayagang mamatay. Nagsalita si Big Yellow sa isang solemn na tono. Bagamat gusto niyang protektahan ang bloodline ng Golden Clan, hindi rin niya maaaring hayaang mamatay ang kanyang mga kapatid sa walang kabuluhan. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na hindi magtatagal bago mangyari ang isang hindi pangkaraniwang bagay at ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanila. Nakadeploy na ako ng 5 Elemental Grand Formation. Babantayan ng bawat isa sa amin ang isa sa mga posisyon. Tyrant, ipatawag mo ang God-Trembling Monument at hawak mo ang Grand Formation. Lalabanan natin ang dakilang laban na ito ng may dignidad. Kahit isang beses lang natin maranasan ang ganitong labanan sa buong buhay natin, sapat na. Si Jiang Chen ay puno ng fighting spirit at combat intent, gayunpaman siya ay hindi isang padalos-dalos na tao. Kaagad, pinalayas niya ang 5 Elemental Grand Formation. Alam niya na ang pagtutulungan ang pinakamahalagang elemento sa pakikipaglaban sa ganoong kalaking labanan. Kung hindi, malalagay sa panganib ang kanilang buhay sa lalong madaling panahon. Sige, ipinatawag ng Tyrant ang God-Trembling Monument ng walang kaunting pag-aalinlangan, ganap na isinama ito sa 5 Elemental Grand Formation. Hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na isama ang monumento sa porma sayon ni Jiang Chen. Ipinaliwanag nito kung bakit kaya niya itong maisagawa ng maayos. Patayin sila. Sigaw ng isa sa mga henyo, namumula na ang magkabilang mata niya habang sinusugod niya ang grupo ni Jiang Chen gamit ang kanyang walang kamatayang sandata. Mahigit 100 tao ang sabay-sabay na umatake, ang kanilang enerhiya ay nakakatakot na parang karagatan. Si Jiang Chen at ang iba ay lubusang nalubog sa karagatang ito ng enerhiya. Eternal Immortal Wind. Sigaw ni Jiang Chen, hindi nakakalimutang palayasin ang Eternal Immortal Wind para umatake habang kinokontrol ang 5 Elemental Grand Formation. Umikot ang mabangis na unos, humahampas sa mga taong iyon ng baliw. Ang ilan sa kanila na masyadong malapit sa hangin ay sinipsip dito.
Naturally, ang kanilang kapalaran pagkatapos nito ay hindi maihahambing na trahedya. Ito ay tiyak na isang madugong digmaan. Bagamat napakalaki ng puwersa ng kalaban, hindi rin sila makapagtutulungan ng mabuti sa isa't isa. Ang mga henyo mula sa iba't ibang malalaking kapangyarihan ay kulang sa tacit na pagkakaunawaan sa pagitan ng isa't isa. Ang grupo ni Jiang Chen, sa kabilang banda, ay lubos na nagkakaintindihan. Dagdag pa, ang bawat isa sa kanila ay isang napakalaking henyo. Bukod kay Jiang Chen, lahat sila ay mga late Immortal Emperor Supreme Geniuses. Sa kabilang panig, si Zhang Yulang at ang iba pa ay hindi napigilan na ipakita ang isang pahiwatig ng isang panunuya nang makita nila kung ano ang nangyayari. Si Jiang Chen at ang kanyang mga kasama ay maaaring mukhang medyo agresibo, ngunit kumpara sa hukbo ng 20,000 katao, ilang sandali na lamang bago nawasak si Jiang Chen at ang kanyang mga kasama. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay harapin ang Dragon Shisan. Ang 6 na kalahating hakbang na Immortal Venerables ay sabay-sabay na lumapit kay Dragon Shisan mula sa iba't ibang direksyon, kinubkob siya. Sa pakikitungo kay Dragon Shisan, tila sila ay nagkaroon ng isang napakatahimik na pagkakaunawaan. Sa paghusga mula sa eksena noong nag-away sina Dragon Shisan at Lu Sheng, alam nila na siya ay isang ganap na henyo. Kung ang isang nilalang ay hamarang sa kanilang landas, ang kailangan lang nilang gawin ay magsanib puwersa at puksin ang malakas na banta na ito. Dragon Shisan, tulad ng nakikita mo, sinusubukan mo lamang gawin ang imposible. Bagamat gusto mong salungatin ang langit, kailangan mo munang magkaroon ng kakayahan na gawin ito. Nais kong payuhan ka na huwag makibahagi dito. Wala kang kinalaman kung si Jiang Chen at ang iba pa ay gustong mamatay. Hindi magiging sulit kung mapapatay mo ang iyong sarili sa proseso, wika ni Xia Xiaotian. Dahil hindi siya nagpakita sa pamana ng Sovereign, ngayon ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan siya kay Dragon Shisan. Papatayin ang sarili ko sa proseso. Masyado mong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Gusto ninyong kunin ang buhay ni Master Monkey kasama kayong 6. Binata, hindi mo ba naisip na napaka nakakatawa? Umisi si Dragon Shisan. Hindi lang siya tatayo kapag nasa panganib ang kanyang mga kapatid. Bukod pa rito, kaka-advance pa lang niya sa yumaong Immortal Emperor Realm at naintindihan niya ang life symbol art. Ito na ang tamang panahon para ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ang pakikipaglaban sa 6 na kalahating hakbang na Immortal Venerables ay tiyak na isang napakagandang bagay para sa kanya. Dragon Shisan, pinayuhan na kita ng mabuti, ngunit ayaw mo pa ring makinig. Baka gusto mo talagang lumaban tayong 6 ng mag-isa. Nagalit si Xia Xiaotian. Ang isang taong tulad ni Xia Xiaotian ay palaging mapagmataas, kumilos ng mataas at makapangyarihan at hinahamak ang lahat ng mga nilalang. Bihira siyang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa ibang tao. Karaniwan, agad niyang papatayin ang sinumang kinaiinisan niya. Gusto niyang iligtas si Dragon Shisan, ngunit hindi ito pinahalagahan ni Dragon Shisan. Kung ganoon, hindi siya dapat sisihin ni Dragon Shisan sa pagiging impolite. Huwag kang mag-aksaya ng oras na makipag-usap sa kanya nang walang kaparakan. Puksain siya ngayon. Ang sinumang hamarang sa ating daan patungo sa gateway ay kailangang mamatay. Walang makakapigil sa akin, Fengyanzi, sa pagkuha ng mga benepisyo ng Golden Clan. Gumalaw ang buhok ni Fengyanzi. Pagkatapos niyang magsalita, naglunsad siya ng strike kay Dragon Shisan. Ito ay isang nakakasira ng lupa na palm seal na nagpanik sa lahat. Gayunpaman, walang takot si Dragon Shisan. Iningatan niya ang mga bakal at naglunsad din ng hampas ng palad ang battling symbol art, sa Fengyanzi. Honglong. Agad na nabasag ang kawalan. Ang mayabang na si Fengyanzi ay napaatras ng strike ni Dragon Shisan. Ang Battle Saint technique ay minana mula sa ninuno ng Battle Clan. Ito ay isang sandata sa labanan. Ang lakas ni Fengyanzi ay halos kapareho ni Lu Sheng, kaya paano niya matatalo si Dragon Shisan sa isang laban? Ano? Nagbago ang ekspresyon ni Fengyanzi. Noong una ay naisip niya na si Lu Sheng ay ipinadala sa paglipad pangunahin dahil sa kawalang ingat, tumangging makipagsanib puwersa sa kanila para lamang makitungo sa isang taong may kultibasyon na mas mababa kaysa sa kanya. Pero ngayon, parang nalampasan na ng kalaban niya ang kanyang imahinasyon. Haha, kaya ganito kalakas ang henyo ng Immortal Court.
Sabay-sabay kayong anim. Ako, si Dragon Shisan, ay hindi natatakot sa kalagayan mo. Si Dragon Shisan ay ngumiti ng pilit. Ang kanyang buhok na may asin at paminta ay lumipad sa hangin. Ang magkabilang kamay niya ay patuloy na naglalabas ng hindi kapani-paniwalang mga seal ng Dharma. Ang Battle Saint technique ay tumawid sa anim na kalaban. Siya talaga ang nagkusa sa pag-atake. Ang taong ito ay sobrang mayabang, ngunit hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Huwag maging maluwag sa kanya. Sabay-sabay nating lipulin siya. Malakas na sigaw ni Zhang Yulang. Ang magkabilang kamay niya ay nakabuo ng selyo na naging malaking bundok, na bumagsak patungo sa Dragon Shisan. Ang iba ay naglunsad din ng kanilang mga pag-atake. Nakita na ng lahat kasama si Xia Xiaotian ang banta ni Dragon Shisan. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian upang maalis ang ganoong napakalaking banta, kung hindi, ito ay isang oras na lamang bago banta ni Dragon Shisan ang kanilang buhay. Zhang Yulang, Xia Xiaotian, Lu Sheng, Feng Yanzi, Ye Qingtian, at Young Master Yulong, ang anim na half-step na Immortal Venerable Supreme Genius na ito ay kabilang sa tatlong magkakaibang Immortal Domains. Ngunit ngayon, nagsanib puwersa sila para lang harapin ang isang taong mas mababa ang cultivation kaysa sa kanila. Tiyak na hindi ito magiging isang maluwalhating bagay kung ito ay ikalat. Gayunpaman, hindi na nila iyon gaanong pakialam. Hindi na mahalaga ang mukha. Ang kanilang pangunahing prioridad ay ang alisin ang Dragon Shisan, ang potensyal na napakalaking banta, pagkatapos ay pumasok sa teritoryo ng Golden Clan. Tumayo si Dragon Shisan sa gitna ng pagkubkob ng anim na eksperto. Kahit na nahaharap siya sa panggigipit ng anim na magagaling na eksperto, hindi siya nagpakita ng senyales ng gulat at takot. Iyon ang tiwala na nagmula sa kanyang mga buto. Hinding-hindi siya magpapakita ng kahit katiting na kahinaan kahit na nakikipaglaban siya sa anim na kaaway ng sabay. Pinuno ng gayong tindig ang puso ng mga tao ng paghanga. Ang mas kumpiyansa na kumilos si Dragon Shisan, mas determinado ang anim na henyo na gustong patayin siya, dahil siya ay masyadong nakakatakot. Ang anim ay nakatitiyak na kung sila ang nasa kalagayan ni Dragon Shisan, na kinubkob ng anim na kalahating hakbang na Immortal Venerables, hindi nila maipapakita ang ganoong katahimikan. Ipinakita nito na hindi lamang sila kasing galing ni Dragon Shisan, ang kanyang kapangyarihan ay nagparamdam din sa kanila na mababa sila kahit na sila ay mukhang mataas at makapangyarihan sa ibabaw. Ang ganitong uri ng kababaan ay pumukaw ng inggit sa kanilang mga puso, anupat gusto nilang alisin siya sa lahat ng paraan upang maitatag ang kanilang prestihiyo. Gusto kong subukan kung gaano siya kalakas. Kumilos si Ye Qingtian, pinalabas ang kapangyarihan ng kanyang Ancient Giant Bloodline. Ang kanyang katawan ay lumaki ng 2 beses. Ang kanyang malaburol na kamao, na may kapangyarihang makabasag ng bundok, ay bumasag kay Dragon Shisan. Sa harap ng mabangis na pag-atake ni Ye Qingtian, ang mga sulok ng bibig ni Dragon Shisan ay nagpakita ng isang simpleng ngiti. Ang Ancient Giant Bloodline ay natural na makapangyarihan, ngunit ang bloodline ng Battle Clan ay mas marangal. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng pisikal na lakas, hindi siya natatakot sa sinuman. Nagpadala siya ng isang kamao nang hindi inihagis ang Battle Saint technique. Nagtama ang magkabilang kamao sa bilis ng kidlat. Bang! Ang lugar ng walang laman kung saan naganap ang banggaan ay agad na napunit. Isang malaking bunganga ang nilikha. Ang nagyayelong malamig na agos ng hangin ay dumaloy mula dito, na nagpababa sa temperatura ng lugar. Ito ang pinaka-primitive na banggaan. Ito ay ginawa sa pamamagitan lamang ng puwersa ng kanilang pisikal na katawan. Deng! 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 Si Ye Qingtian ay nakatanggap ng malaking backlash. Umatras ng 3 hakbang ang matipuno niyang katawan. Nanginginig ang braso niya. May bakas ng dugo ang lumitaw sa kanyang kamao. Sa sandaling ito, talagang natulala siya. Hindi lang siya makapaniwala sa katotohanan ito. Maaaring mas madali niyang tanggapin kung gumamit ang kalaban ng hindi kapani-paniwalang immortal na pamamaraan para talunin siya, ngunit malinaw na nararamdaman niya ngayon na puro pangangatawan lang ang ginagamit ng kalaban para makabangga sa kanya. Bilang tagadala ng Giant Bloodline, ang pisikal na lakas ang pinaka-ipinagmamalaki niya. Hindi pa siya nakatikim ng pagkatalo sa isang labanan ng lakas hanggang ngayon. Ang Giant Bloodline ay mas mababa kumpara sa Battle Clan ko, mayabang na wika ni Dragon Shisan.
Sabay-sabay na nagbago ang mga ekspresyon nila. Masyadong nakakatakot ang Dragon Shisan na ito. Karamihan sa kanila, kabilang sina Zhang Yulang, Lu Sheng, Feng Jianzi at Ye Qingtian, ay natalo na kay Dragon Shisan sa 1 versus 1 battle. Walang nag-aakala na kahit si Ye Qingtian ay hindi makakalamang sa labanang pinakamagaling niya. Muli nitong itinaas ang kanilang pananaw kay Dragon Shisan sa ibang antas. Naunawaan na nila ngayon na imposible para sa kanila na labanan ang Dragon Shisan ng isa-isa. Dapat silang magkaisa para maalis ang bantang ito. Huwag mong pigilan ang lahat. Sabay natin siyang patayin. Malakas na sumigaw si Zhang Yulang. Ang mga alon ng Qi ay gamulong pataas. Iniunat niya ang dalawang kamay upang makagawa ng mga komplikadong selyo. Itatapon niya ang lahat ng kanyang kakayahan para lipulin ang Dragon Shisan. Kasabay nito, isang virtual na imahe ng isang sinaunang barbaric na hayop ang lumitaw sa ibabaw ng ulo ni Xia Xiaotian. Ang imahe ay tila walang katulad na mabangis. Ang nakakatakot na Qi ay nagmula rito. Isa itong sinaunang buhay na espiritu na mukhang totem. Totoo nga, ang dugong damaloy sa katawan ni Xia Xiaotian ay pag-aari ng isang sinaunang buhay na espiritu. Si Feng Jianzi, kumilos din. Ang kulog sa itaas ng kanyang ulo ay parang kidlat na kapigatian, isang parang dragon na ilaw na umiikot sa itaas. Inilunsad din ni Young Master Yulong, Lu Sheng, at Ye Qingtian ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Lahat sila ay nakalock sa Qi ni Dragon Shisan, hindi nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting pagkakataong makatakas. Sa ibaba, nakita ni Jiang Chen kung ano ang nangyayari, gayunpaman, tila hindi siya nababahala dahil mas alam niya kaysa kanino kung gaano katakot ang unggoy. Kahit 1 versus 6 match iyon, malaki ang tiwala niya kay Dragon Shisan. Hindi man sila matalo ng unggoy ay hinding-hindi siya papatayin ng kanyang mga kalaban. Si Lan Lingji ay walang katulad na pagkabalisa. Hindi niya maiwasan dahil lahat ng kalaban ni Dragon Shisan ay walang kapantay na mga henyo ng Immortal Court, na may mga cultivation base na mas malaki kaysa sa Dragon Shisan. Ito ay tiyak na magiging isang mahirap na labanan sa Dragon Shisan kapag silang anim ay nagsaanib puwersa. Bagamat gusto niyang tulungan si Dragon Shisan, alam niya na ito ay magiging walang saysay. Magiging pabigat lang siya. Kailangan kong linangin ng mabuti upang hindi ako maging istorbo sa hinaharap, palihim na panata ni Lan Lingji. In love na siya kay Dragon Shisan. Sa kanyang opinyon, ang isang tulad ng Dragon Shisan, at Jiang Chen, ay nagdala ng malaking kapalaran. Ilang sandali lang ay naging isang dakilang figure siya. Naturally, para maging babae niya, hindi siya papayag na maging pabigat niya. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Wu Ningzu ngayon. Kahit na ang isang babae ay hindi maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanyang lalaki, hindi siya dapat maging isang istorbo. Sa larangan ng digmaan, lumipad ang mga hibla ng buhok ni Dragon Shisan. Ang Battle Saint Technique ay pinalayas kasama ang lahat ng kapangyarihan na mayroon siya. 2 puyo ng tubig ang lumitaw sa puso ng kanyang mga palad. Ang isa ay itim, habang ang isa ay jade white, na kumakatawan sa Exterminating Symbol Art, at Life Symbol Art, ayon sa pagkakabanggit. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dalawang simbolong sining, maaari itong lumampas sa buhay at kamatayan, at sumabog kasama ang orihinal na puwersa ng buhay. Ang Exterminating Symbol Art ay ginamit sa pag-atake habang ang Light Symbol Art ay ginamit upang protektahan. Patayin siya, sigaw ni Feng Jianzi. Sabay-sabay silang anim na sumugod kay Dragon Shisan. Ang mga layer ng nakakatakot na enerhiya ay nag-interwoving sa isang higanting energy net, na naninangil sa Dragon Shisan. Ang gayong antas ng enerhiya ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Gumalaw ang Dragon Shisan. Hindi niya piniling umiwas, bagkus pinili niya ang kabaligtaran. Ang Battle Saint Technique ay na-circulate sa sukdulan. Ang Life and Death Secret Art ay ginamit upang harapin ang anim na magagaling na eksperto sa parehong oras. Honglong. Nayanig ang langit at lupa. Ang Battle Saint Technique ay ipinakita sa maximum. Maaaring mukhang natalo si Dragon Shisan habang nakikipaglaban sa anim, ngunit kung titingnang mabuti, makikita kung gaano siya ka-relax at kumpiyansa habang nagsasagawa ng mga hand seal. Sa opinyon ni Jiang Chen at Big Yellow, ang unggoy ay nag-e-enjoy sa labanan.
Ginamit ni Dragon Shisan ang kanyang Battle Saint technique sa ilalim ng napakalaking pressure. Ito ay mas mahalaga kaysa anupaman. Higit pa rito, alam na alam niya ang sitwasyon ng labanan. Hindi man niya kayang talunin silang anim, imposibleng kitilin ng mga ito ang kanyang buhay. Napakalakas ng diskarte sa pakikipaglaban. Sabi ni Jiang Chen sa nagulat na tono. Ang swerte ng unggoy na ito. Natagpuan niya ang tunay na diwa ng Battle Saint technique. Pinagsasamantalahan na niya ngayon ang panggigipit mula sa kanyang mga kaaway upang pinuin ang kanyang diskarte sa pakikipaglaban, patuloy na pagpapabuti ng kanyang sarili. Natatakot ako na sa lahat ng huli na Immortal Emperors, siya lang ang makakalaban ng 6 na half-step na Immortal Venerables. Napabuntong hininga si Big Yellow. Kahit sa kanyang pagmamalaki, hindi niya maiwasang purihin ang talento ni Dragon Shisan. May isa pang tao na makakamit ito, Nanbei Chao, sabi ni Jiang Chen. Nagsimula na ang digmaan, ngunit hindi pa lumilitaw si Nanbei Chao. Ipinakita nito na nakakuha siya ng ilang malalaking kayamanan na kahit ang 18 gintong daanan ay hindi nakaakit ng kanyang atensyon. Si Jiang Chen ay halos sigurado na sa sandaling lumitaw si Nanbei Chao, siya ay magiging kasing takot ng Dragon Shisan. Ang anak ng Abturk na iyon ay mas mabuting huwag magpakita ng sarili sa oras na ito, wika ni Big Yellow. Inaasahan niya na ang pamana ng Golden Clan ay maglalaho sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin, kailangan lang nilang ipagtanggol ang mga henyo na ito hanggang sa mawala ang gateway. Bagamat binawasan ni Dragon Shisan ang karamihan sa kanilang pasanin sa pamamagitan ng paghawak sa 6 na kalahating hakbang na Immortal Venerables, kung lumitaw si Nanbei Chao sa oras na ito, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Kahit na hindi lumitaw si Nanbei Chao, ang kasalukuyang senaryo ay hindi pabor kay Jiang Chen at sa iba pa. Halos lahat ng tao rito ay itinuring silang mga kaaway, at nang ang mga kaaway na ito ay natutong magtulungan, ang mga puwersa ni Jiang Chen ay hindi makalaban sa kanila. Patayin sila, patayin si Jiang Chen. May sumigaw. Ang tagapagsalita ay si Nanbei Itu. Bilang kauna-unahang henyo ng pamilya Nanbei na lumaban kay Jiang Chen, labis siyang naagrabyado dahil naaalala pa rin niya na si Jiang Chen ay isang maliit na hipon lamang noong una silang nagkita. Madali niyang crush si Jiang Chen sa oras na yun kung hindi nakikialam si Yang Bufan. Gaano na ba katagal mula noong una silang nagkita, si Jiang Chen ay lumaki na hanggang sa punto kung saan siya, si Nanbei Ito, ay makatingala na lamang. Bagamat naka-advance na siya sa yumaong Immortal Emperor Realm, wala man lang siyang lakas ng loob na tumayo ng pinatay ni Jiang Chen sina Nanbei Jing at Nanbei Zong. Ngayong libu-libong tao ang sumusulong upang patayin si Jiang Chen, tiyak na ilalabas niya ang lahat ng kanyang galit ng sabay-sabay. Hong Long. Hindi mabilang na mga tao ang naglunsad ng kanilang mga pag-atake mula sa lahat ng direksyon. Ang maraming kulay na sinag ng enerhiya ay patuloy na binomba ang 5 Elemental Grand Formation. Si Jiang Chen at ang iba pa ay ganap na nakulong sa karagatan ng enerhiya. Kahit na ang domain na nilikha ng Eternal Immortal Wind ay napunit. Ang mga mukha nila kasama si Big Yellow ay naging pangit na. Walang makapagsasabi kung gaano katagal ang porma sayon. Sa bilis na ito, tila halos imposible para sa pagbuo na tumagal hanggang sa mawala ang ginintoang gateway. Mapuno ka. Dumating na si Master Monk. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang narinig. Si Grandmaster Haoran ay sumugod sa Grand Formation ni Jiang Chen sa isang iglap. Naparito ako upang makipaglaban sa tabi ninyong lahat. Si Grandmaster Haoran ay isang tao ng katwiran. Ang kanyang dugo ay matagal nang hinalo ni Jiang Chen at ng iba pa's langit-defying gawa. Una, kasama nila si Tyrant, isang kapatid na mahal niya. Pangalawa, noong nakalaban niya si Jiang Chen dati, labis siyang humanga kay Jiang Chen at nagpa siya na kaibiganin siya. Ngayong nasa panganib ang kanyang kapatid at nakababatang kapatid, nakaramdam siya ng labis na hindi komportable na maging isang manunood. Kaya naman, desperadong sumugod siya sa larangan ng digmaan. Ang pagharap sa lahat ng mga henyo sa mundo ay talagang isang madamdamin, kabayanihan at kasiya siyang pagkilos. Anuman ang kahihinatnan, hindi mawawala ng kabuluhan ang buhay ng isang tao kung makakasama siya sa laban na ito. Senior Kuya, bakit ka naparito? Nagpakita ng pagtataka si Tyrant. Grandmaster Haoran, hindi mo dapat sinali ang sarili mo ngayon.
Ano ang gagawin ko kung nawala ang iyong buhay sa proseso? Sumigaw si Jiang Chen. Hindi niya akalain na si Grandmaster Haoran ay talon sa Porma Sion sa sandaling ito. Ang labanan ay nabuo na sa isang tiyak na kamatayan na sitwasyon. Dahil sa katalinuhan ni Haoran, imposibleng hindi niya makita ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, gayunpaman ang katotohanang sumali siya sa kanila ay bahagyang nakaantig sa puso ni Jiang Chen. At ako, Mo Waking. Ako, Yang Lang. Ako, Shan Chong. Sa isang iglap, sumugod sina Mo Waking, Yang Lang, at Shan Chong sa 5 Elemental Grand Formation upang tumulong sa pagsuporta sa formation. Lahat sila ay mga huli na Immortal Emperors. Ang bawat isa ay may malaking pagtaas sa lakas. Bilang henyo ng kultong Diablo, likas na brutal si Mo Waking. Kahit na ang kanilang napili ay sumali sa labanan, natural na hindi siya dapat maging isang walang ginagawang manunood. Dumating sina Yang Lang at Shan Chong para sa kapakanan ni Yang Bufen. Kasabay nito, nagulat sila sa mga kabayanihan at katapangan ni Jiang Chen. Minsan, madaling maapektuhan ng emosyon ang mga tao. Kapag napukaw ang damdamin, hindi napapansinin ng isa ang epekto. Katulad ngayon, napukaw ang damdamin ni Yang Lang at ng isa pa, pakiramdam na magiging walang saysay ang kanilang buhay kung hindi sila sasali sa laban. Haha, sabay tayong lalaban ngayon. Tumawa ng malakas si Jiang Chen. Napakalaki ng kanyang pangangibabaw. Habang mas maraming tao ang nagsanib puwersa, ang engranding Porma Sion ay naging mas matatag. Hong Long. Isa pang alon ng matinding pag-atake ang tumama sa Grand Formation. Parami ng parami ang mga henyo na nakibahagi sa digmaan. Bagamat pareho ang sitwasyon nang lumitaw ang Xiao Yaoqin, ang pagkakaiba ay masyadong malaki. Ang eksena ngayon ay hindi maihahambing sa nauna. Ang magandang bagay ay ang isa na sumuporta sa Porma Sion ngayon ay may mas mataas na cultivation base kaysa dati. Dong. Sa sandaling ito, ang mga ginintuang mandirigma na nagbabantay sa gateway ay gumalaw, nagniningning ng isang hiwa ng kalooban, ang kanilang mga walang laman na eye socket ay tumingin kay Jiang Chen at sa iba pa. Papasukin sila. Nararamdaman ng mga gintong mandirigmang ito ang ginagawa natin at gustong tulungan tayo, sabi ni Big Yellow. Nang marinig ito, agad na napunit ni Jiang Chen ang isang butas sa Porma Sion, pinapasok ang mga gintong mandirigma upang tumulong sa pagsuporta sa engranding Porma Sion. Sa wakas ay naniwala si Jiang Chen na ang mga gintong mandirigmang ito ay hindi patay, dahil ang mga patay na ay walang kalooban maliban sa utos na pumatay. Bagamat ang mga gintong mandirigma na ito ay tinatakan sa isang tiyak na paraan, mayroon pa rin silang ilang uri ng kalooban at nararamdaman kung ano ang kanyang ginagawa at ang apoy ng araw sa loob niya. Iyon ang apoy ng pinagmulan ng kanilang angkan. Kaya naman handa silang tumulong. Pakiramdam nila ay tinutulungan nila ang kanilang sariling angkan kung gagawin nila ito. Bawat isa sa mga gintong mandirigmang iyon ay may lakas ng isang yumaong Immortal Emperor. Sa kanilang suporta, mas naging matatag ang 5 Elemental Grand Formation. Pinahintulutan pa si Jiang Chen na umalis sa kampo para patayin ang ilang mga kaaway. Tyrant, tulad ng dati, suportahan ang Grand Formation na may God Trembling Monument. Magmamadali akong lumabas para patayin sila, sinasamantala ang pagkakataong sirain ang kanilang kampo, na ginugulo ang kanilang pagsisikap na pagsamahin ang lahat ng kanilang lakas, sabi ni Jiang Chen kay Tyrant at Big Yellow. Sige, mag-ingat ka, tumango si Tyrant. Huwag kang mag-alala, mayroon akong Great Void Technique. Kahit libu-libong mga eksperto ay hindi maaaring makapinsala sa akin. Umiti si Jiang Chen. Ang Great Void Technique ay walang alinlangan na isang pamamaraan na maaaring maprotektahan ang kanyang buhay. Ang kampo ng kalaban sa unahan ay hindi kapani-paniwalang napakalaki, gayunpaman, wala siyang takot dahil ang Great Void Technique ay maaaring magpapahintulot sa kanya na lumitaw sa anumang lugar, at umiwas sa pag-atake ng mga kaaway. Swoosh! Isang pares ng mga pakpak ng dragon ang lumitaw sa kanyang likuran habang siya ay nagmamadaling lumabas sa isang sinag ng liwanag. Sa pinagsamang Great Void Technique at 9 Phantom Wolves, ang kanyang bilis ay napakabilis. Kang. Ang Heavenly Saint Sword ay lumitaw sa kanyang kamay at siya ay nagkatawang tao sa harap ni Nanbei ito. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation base ay nakarating na sa tugatog ng kalahating hakbang na Immortal Emperor, naiwan lamang siya ng isang hakbang mula sa totoong Immortal Emperor realm.
Kung tutuusin, sa loob ng 10 buwan ng pag-iisa, dapat ay nakapasok na siya sa Immortal Emperor Realm, ngunit dahil sa kakayahan ng Dragon Transformation na hindi pa umuunlad, naging sanhi ito upang manatiling stagnant ang kanyang cultivation base. Kahit na ang kanyang cultivation base ay tumitigil, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay bumuti ng husto. Maaaring hindi niya kayang labanan ang mga kalaban tulad ni Nanbei noon, ngunit ngayon, sa kanyang kasalukuyang lakas, walang kahirap-hirap para sa kanya na patayin si Nanbei. At sa koordinasyon ng Great Void Technique at 9 Phantom Wolves, pinapayagan siyang lumitaw saan mang lugar, kahit anong oras. Maaari niyang piliin ang pag-atake mula sa harap o mula sa likod, tiyak na malilito ang kalaban. Nanbei, pumunta ka at mamatay ngayon. Ang chi ni Jiang Chen ay walang kapantay. Matapos i-lock ang Nanbei, ang nakakatakot na Heavenly Saint Sword ay bumagsak pababa mula sa itaas. Si Nanbei ay natakot. Ito ay isang tadong pag-atake ni Jiang Chen. Isang pakiramdam ng matinding panganib ang namumulaklak sa kanyang kaloob-loobang kaluluwa. Ito rin ang nagparamdam sa kanya na nakahiwalay at walang magawa. Malinaw na maraming tao ang nakapaligid sa kanya, ngunit naramdaman niyang walang sinuman sa kanila ang makapagbibigay sa kanya ng anumang tulong sa harap ni Jiang Chen. Ang gayong pakiramdam ay hindi kasiya siya. Hindi siya nang ahas na maniwala na ang lakas ni Jiang Chen ay naging napakalakas na maaaring banta nito ang kanyang buhay. Sa katunayan, si Nanbei ay kaka-advance pa lamang sa yumaong Immortal Emperor Realm, kaya hindi pa rin matatag ang kanyang cultivation base. Dahil pumasok si Jiang Chen sa kanyang combat mode, hindi siya kailanman magpapakita ng awa sa kanyang pag-atake. Ang slash na ito ay sumasaklaw sa kanyang pinakamabangis na pag-atake at kapangyarihan. Paano magiging katapat ni Jiang Chen si Nanbei? Dahil sa kawalan ng magawa, naiangat lang ni Nanbei ang kanyang espada para harangin ang Heavenly Saint Sword ni Jiang Chen. Honglong. Napunit ang kawalan sa paligid. Ang slash ni Jiang Chen ay nagdala ng puwersa ng 4 na pinakamataas na apoy. Direktang pinaalis si Nanbei sa pamamagitan ng slash. Napaungol siya, bumulwak ang dugo at mabilis na nagtago sa karamihan. Nanbei, papatayin kita. Walang kwenta magtago sa crowd, kahit gaano pa karami ang tao, papatayin pa rin kita. Ang boses ni Jiang Chen ay parang hari ng impyerno, malamig at walang emosyon. Sa sandaling mawala ang kanyang boses, lumitaw siya sa likod ni Nanbei na parang multo. May 5 nahuling Immortal Emperors na nagsanib puwersa para harapin si Jiang Chen, gayunpaman, nawala agad sa paningin nila si Jiang Chen. Ano? Muling bulalas ni Nanbei. Ramdam niya ang banta ng kamatayan mula kay Jiang Chen. Alam niyang napagpasyahan na ni Jiang Chen na patayin siya, masyadong mabilis ang takbo ni Jiang Chen, napakabilis na hindi man lang siya nakapag-react. Hindi binigyan ng pagkakataon ni Jiang Chen si Nanbei. Tinusok niya ang kanyang espada. Sinubukan ni Nanbei na umiwas, ngunit kahit na ganoon, nasaksak pa rin siya ng Heavenly Saint Sword. Naputol ang isang braso niya. Bumulwak ang dugo ng loko. Iligtas mo ako, iligtas mo ako. Si Nanbei ay lubos na nabigla. Sigaw niya at tumakbo. Naramdaman itong nakahiwalay siya. Kahit na mahigit 10,000 tao ang nasa eksena, pakiramdam niya ay siya lang ang nakaharap kay Jiang Chen. Agad na kinubkob ng 12 ang nahuling Immortal Emperor si Jiang Chen nang marinig nila ang tawag ni Nanbei para sa tulong. Nailak na nila ang walang laman, ginagawa itong parang isang selda ng kamatayan. Si Jiang Chen ay hindi makakatakas mula rito kahit na mayroon siyang 3 ulo at 6 na braso. Sa kasamaang palad, si Jiang Chen ay nawala pa rin sa isang pag-indayog lamang ng kanyang katawan. Ang ganitong uri ng death cell ay walang epekto sa kanya. Ang lugar kung saan siya nagpakita ay tiyak sa harap ng Nanbei. Sa pagkakataong ito, si Nanbei ay natulala. Nagsimula siyang mawala ng pag-asa, pakiramdam na hindi siya makakatakas mula sa pagkakahawak ni Jiang Chen kahit na ang kanyang yumaong Immortal Emperor cultivation base. Sobrang bilis ng kalaban. Hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Jiang Chen. Ang pag-atake ng pagkubkob ng 12 huli na Immortal Emperors ay walang silbi kay Jiang Chen. Nang walang ibang salita, itinaas ni Jiang Chen ang Heavenly Saint Sword at nilaslas ang nasugatan na kalaban. Ang nakakatakot na sword chi ay sumanib sa isang malaking lambat,
naganap na bumabalot kay Nanbei ito. Kasabay ng isang malungkot na panaghoy, siya ay pinugutan ng ulo, namamatay sa lugar. Hindi kailanman magiging maluwag si Jiang Chen sa sinumang miyembro ng pamilya Nanbei. Walang pagkaantala, sumugod siya sa 10,000 eksperto. Palibutan si Jiang Chen, dapat natin siyang patayin. Masyado siyang nakakatakot. May sumigaw. Ang isang malaking bilang ng mga late immortal emperors ay nagsimulang mapansin si Jiang Chen. Ang bawat isa sa kanila ay nagpakawala ng kanilang layuning pumatay at kinasuhan si Jiang Chen. Nakita nilang lahat ang pagkamatay ni Nanbei ito nang malinaw at malalim na nadama ang pagkatakot ni Jiang Chen. Ang gayong tao ay labis na lumalaban sa langit. Tiyak na magiging malaking banta siya kung pananatilihin siyang buhay. Hong Long. Ang eksena ay itinapon sa kaguluhan. Ang spatial zone ng Golden Clan ay naging isang malawak na larangan ng digmaan. Walang tigil ang pagbuhos ng dugo at laman.